Bilis lang po, bilis lang. Team, malitagang nagpanik na ang mga hinayupak tungkol sa Cayetano Black Blue Ribbon Committee hearing bukas. Hindi na alam ng mga hinayupak na isahan kayo ngayon ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Nilalockdown ninyo yung Senado, nilalagyan nyo ng barbed wire, Ay, di Blue Ribbon Committee hearing kami sa ibang lugar na hindi nyo kontrolado, anak kayo ng kamuti. So, iyak naman ang mga hinayupak. Bloodbath laban kay Vice President Inday Sara, kasalukuyang umaarangkada na po diyan sa Senado. Anak ng kamuti. Pinag-aagawan po ngayon yung pilit nila inaagaw talaga yung Senate leadership para sila po mag-preside ng impeachment labang kay Inday Sara. Aba, anak ng kagwang, official na po nagalabas ng statement ang Palacio de Polvoron tungkol po sa special session pagkatapos maglabas ng video ni Senator Joel Villanueva. Aba, huli rin ang mga hinayupak sa kanilang mga bibig. Special session pero papalitan si Senator Alan Peter Cayetano. Wala na, madali lang kasi natin basahin yung mga galawan ng mga demonyo Ganun naman talaga ang kanilang bala. Kunyari lang may special session, nagamit pa yung mga nalindol, pero ang reason lang naman ay papalitan si Senator Alan Peter Cayetano. Magandang gabi sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ito mga kabisdak, na-content na din natin po ito kanina, ito ay follow-up lang sa sa ating content kaninang umaga kasi nag-response itong team ng Gatchalian Black, itong patungkol sa Blue Ribbon Committee hearing. Mamaya sunod natin rin yung special session ni Bangag. Ang akala ko, Blue Ribbon Committee hearing, dyan gaganapin talaga sa Senado. Pero ito maliwanag, ay gaganapin ang Blue Ribbon Committee hearing sa Double Gym EDSA Garden Events Place sa alas 10 ng umaga. So, pwede pala, Marami rin kasi nagsasabi, nagko-komento na ay kung ayaw papasukin at hinaharang at nilalockdown ang Senado, baka po pwede doon na lang sa ibang lugar magkakaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ang Cayetano Black. Total sila naman yung legal na inilagay dyan bilang isang Senate President at Blue Ribbon Committee hearing. So ayan po ang maliwanag, yung 14 Fairleys na ex-Marines ay darating daw. Ibig sabihin ito, in-announce in public, yung lugar, dadagsayin ito ng maraming mga tao. At ang balita po natin, mukhang libo-libo yung dadagsa dyan, anak ng kagwang. Siguro, i-full blast na lang din po nila. Papuntahin yung mga ilang Marines doon, 100 ba? At saka yung Valiant 7 na sinasabi. Para lalong mangangatog si Erwin Tulfok. Nakamalita pa naman ng 8 yan. So ayan, maliwanag po yan bukas na po sa Double Gym EDSA Garden Events Place. So EDSA talaga po ito. Alas 10 ng umaga gaganapin yung Blue Ribbon Committee hearing sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at syempre ni Senator Rodante Marcolita. So nagtrending po ito kagabi, pinopost na content natin kanina, nagtitrending muli. Ito na ang pinakabago ngayon. Pumalag itong si Malita Boy. Unahin po muna natin itong pagpalag ni Malita Boy dito sa Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Black. Nangangatog na sila sa takot. Nagpanik mode na ang mga malitagang. Magpapanik talaga kayo kasi baka yung 8 ninyong malita magiging 20 na yan.
Ayan, ito ang pinakamagandang ilabas natin kasi tinatranslate po sa Tagalog ni ng ang balita ngayon. Ito na. Sabi ni Erwin Tulfo, wala akong ibinibigay na otoridad. Mo sir. Ginaet ni Senator Erwin Tulfo na walang pahintulot o autoridad mula sa Gatchalian Black Blue Ribbon Committee sa kanyang pinamumunuan para sa anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor hinggil sa umano'y pagdinig sa flood control funds ng nakatakda ngayong Martes. Bukas na po ito. Sa isang opisyal na pahayag, nilinaw ng kanyang committee na walang naka-schedule na Blue Ribbon hearing sa naturang petsa at hindi otorisado ang anunsyong kumakalat online. Ang sabi niya, the committee wishes to clarify that the recent announcement made by the former Congressman Mike Defensor regarding an alleged hearing on said date were made without authority. Binigyan diin ng kampo ni Tulfo na si Defensor ay hindi miyembro ng Senado o ng Blue Ribbon Committee at walang kapangyarihang mag-anunsyo ng anumang pagdinig sa ngalan ng Senado. Nauna rito, nanawagan si Defensor sa publiko na makiisa sa isang umano'y pagdinig sa Double Gem EDSA Garden Events Please, kung saan inaasahang dadalo ang mga testigong kabilang sa tinaguriang teka lang, duling ako. Okay. Kabilang sa tinaguriang Breve 18, ayan. Karagdagang 14 na testigo na dati ring sundalo at mga senador na kalyado ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dumating ang pahayag ni Tulfo habang nagpapatuloy ang sigalot sa Senado kaugnay ng liderato at control sa Blue Ribbon Committee. Matatandaan ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at kay Tulfo bilang Blue Ribbon Chair ay bunga ng isang sesyon na dinaluhan na lamang ng 12 senador. Isang hakbang na patuloy na kini-question ni Cayetano at ang kanyang makalyado dahil sa umano'y kakulangan ng quorum. Sa kabila nito ay giniit ng kampo ni Gatchalian at Tulfo na sila ang lehitimong liderato ng Senado at Blue Ribbon Committee. Gayunpaman, nanatiling pinagtatalunan ng magkabilang panig ang bisa ng mga naging hakbang at pagdinig sa isinasagawa ng bawat kampo. Alam mo, Sir Erwin Tulfo, alam naman ng taong bayan na hindi senador si Mike Defensor buang ka. At lalong alam ng taong bayan na hindi po sa inyo yung Blue Ribbon Committee. Yung hearing bukas, hindi paksyo din nyo. Aminin na natin na talagang dalawa ngayon ang Senado. No? Senate of the Malacanang. Ang Senate of the Malacanang, kayo yon. Gatchalian Black, may basbas ni Bangag at ni Bake. Pero dito, Senate of the Philippines, dito tayo kay Cayetano. Nang nagbasbas dito ay ang Constitution, 1987 Constitution at ang rules ng Senado. Hindi rules ni Bangag. Anak ng kagwang naman. Kaya kahit anong paghihimutok ninyo dyan, kayo ay bugos na chairman. 12 lang yung bumoto 13 usapan. Anak ng kamote. Sa mata sa Diyos, sa mata sa batas, sa mata ng rules ng Senado, bugos kayo na komite at ang totoong chairman ay si Pia Cayetano at ang totoong pro tempore ay si Loren Ligarda at yung subcommittee chairman ay si Marcolita. Kaya kahit maglabas ka dyan ng pahayag ang taong bayan ay lalo na hong magdududa sa inyo. Bakit ba takot kayo magsalita itong 18 Marines at magkakaroon ng hearing? Kasi nga, alam na namin, tumanggap kayo ng malita ayon sa
Mga ex-soldiers. Ex-soldiers daw kasi pag sinasabing ex-marines, iiyak si Tulpok. Sinasabi ninyong basurero, yung basura ay binigay sa inyo eh. Kwarta man yun dong. Kasabay riyan, pumalag din, no? Naglabas din ng statement itong si Gatchalian. Wala na. Panic mood na sila. Hindi na nila alam ang gagawin dahil alam na natin babagsak dito si Bongbong Marcos at lalabas ang buong katotohanan. 'Di ba, Erwin Tulfo? Naglabas rin po ng pahayag itong si Gatchalian. Puro win, pero loss. Erwin, Sherwin. Dapat ang pangalan sa kanila Erlos, Sherlos. Kasi mga talunan itong mga hinayupak. Naglabas naman din ng statement, official statement, itong si Gatchalian. No? Ang sabi naman niya, ito balita ngayon, Gatchalian iginiit na hindi nila kinikilala ang mga mangyayaring hearing bukas. Kasi nga, ayaw naman ninyo i-recognize na Senate President si Cayetano. Kayo, feeling Senate President Honghang. Iginiit ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi nila kinikilala ang anumang pagdinig o imbitasyong isasagawa sa labas ng kanilang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Kayo nga, sinabi ninyo, hindi pa Blue Ribbon kayo eh. Kasi nga, hindi pa nabuo yung committee tapos sasabihin ninyo, may Blue Ribbon kayo, lo. Ang pahayag ay inilabas isang araw bago ang nakatakdang umanong pagdinig ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay sa investigasyon sa flood control funds na inasahang gaganapin sa isang pribadong venue. Takin mo, yung totoong Senate President ngayon tuloy ay nagpaubaya. O ayaw ninyo? Kami dyan mag-hearing sa Senado, dito kami sa private venue. Wala kayong magagawa. Ang mahalaga lang naman yan, makapagsalita itong mga soldiers na totoong nag-deliver po kay Bindalo at kay Tuta Soto. Wala, naiyak na kayo dyan. So mukhang naisahan sila dito no, ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi ni Gatchalian, the Senate recognized only one Blue Ribbon Committee, the one headed by Senator Erwin Tulfo. O yun na nga, yung Blue Ribbon Committee Chairman, mantakin mo, inakusa na dinideliveran ng 8 malita, ginawa pa ninyong chairman, anak ng kamuti. Anong gagawin ninyo? Pagtakpan talagang katotohanan. Dagdag pa niya, ang hearing or investigation conducted outside of this committee has no legal standing, carries no institutional authority, and will not be recognized by the Senate. Actually, nare-recognize naman po ang Cayetano Black ng ating institusyon. Anong ating institusyon? Ng institusyon ng Senado at Konstitusyon. Hindi kayo recognize ng dalawang branch, ang Senado at siyempre Supreme Court, hindi kayo nare-recognize. Dahil nga yung petisyon ni Tayam, di ba, binasura eh. Dumating ang pahayag sa gitna ng pagpapatuloy na sigalot ng Senado hinggil sa liderato at kontrol sa Blue Ribbon Committee. Matatanda ang kini-question ni na Senator Peter Cayetano kanyang mga kaalyado ang pagiging lehitimo ng liderato ni Gatchalian at Tulfo. Correct ng John 3. Ito, tuloy lang natin. Ang pahayag ay nilabas isang araw bago nang nakatakdang umano'y pagdinig ng kampo ni Senate President Peter Cayetano. The Senate recognized only one ito, nabalik, sorry Talpok. Ang haba kasi ng statement ni Gatchalian. Pero ang buod lang naman, hinarang lang nila. Ito ang maliwanag, pilit nila dinidiscredit itong Blue Ribbon Committee hearing na mangyayari bukas. Yan ang maliwanag dyan. Sinasabi nila ay hindi namin nire-recognize yan, hindi sila yung totoong Blue Ribbon Committee, wala kaming pahintulot. Pero ang taong bayan po, alam na po namin, no? Kung sino talaga ang lehitimong Blue Ribbon Committee Chairman. Simple lang naman eh. At kung sino yung lehitimong Blue Ribbon Senate President. Pati kayo mga Talyanista, alam ninyo yan. Sige nga, sino ba ang binoto ng 13 sa pagka-Senate President?
Si Gatchalian ba o si Cayetano? Oh, si Cayetano. Eh wala nga silang Senate President. Pro tempore nga lang si Gatchalian. Bugos nga yan. Ngayon, sasabihin ninyo, hindi legal na Blue Ribbon Committee Chairman itong si Pia at subcommittee, itong si Marcolita. Wala kayong basihan ng legalidad. Samantala, yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, Marcolita, Pia, ay meron pong basihan na legalidad. Dahil sila ay iniluklok ng saligang batas, sila pa ay binoto ng 13. Yan ang maliwanag dyan. Sa ngayon ho, talagang ang totoong Senate President ay si Senator Alan Peter Cayetano, na kahit anong gawin nila, maglulupasay sila ni Tulpok, na wag niyong ituloy ang Blue Ribbon. Kaya po nilang ituloy yan. Dahil sila ang may control, sila po ang legal. Nagiging komplikado nga lang dahil nga pinaka-komplikado nila. Di ba ho? Ginulo lang nila. Kaya nagiging komplikado ang Senado. Yan ang utos ni Bangag. Guluhin nyo na ho yan. Hindi ho po pwede na hindi natin hawak ang Senate leadership. Kasi nga, first time nga ho, nagkaroon ng Senate President sa kasaysayan ng ating bansa na independent, na hindi man lang makaporma itong administrasyon si Bangag. Kaya nung ginagawa ho nila, ginugulo yung Senado. Pinipigilan yung flood control, investigation na hindi matuloy dahil sabit silang lahat. Kaya nung ginawa nila ngayon, dadrama ang mga animal. Ito na ha. Alam nyo ba no, huli talaga sa bibig ang mga animal. Tingnan nyo. Sabi nila ay magkaroon daw ng special session. Ito pagkatapos maglabas ng video statement ni Senator Villanueva na sabi, mag-a-attend daw siya ng special session kung sakaling magpapatawag si Bangag. Dinig na po natin yung balitang iyan na magpapatawag ng special session, subalit wala pong formal na papatawag itong si Bongbong Marcos. No? Noong nagsalita po kagahapon si Villanueva, na para bang sinadya ho talaga maglabas ni Joel Villanueva ng statement, hindi natin alam or inutusan talaga siya. Tumatama tayo sa teorya na ito ang magiging mitya na magiging formal na ang paghingi ng Palacio de Polvoron sa tinatawag nilang special session. So ito na nga ho. Tama yung sinabi kanina. Nang sabi ko, ang special session na ito, ang purpose lamang nila ay papalitan si Senator Alan Peter Cayetano upang maharang ang patuloy na pagpaiimbestiga at pagkakaroon ng hearing patungkol sa flood control dyan sa Blue Ribbon Committee. At yung impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Huli rin sila sa kanilang mga bibig, sa kanilang mga interview at pagpapasikat sa mga bayarang media, lumalabas na yung special session para talaga palitan si Senator Alan Peter Cayetano upang maagaw nila ang liderato sa Senado. Ito na lumalabas na ngayon. So ginagago tayo ng mga animal na ito. Ito, pakinggan natin yung balitang ito. Narito po, para mas maliwanag po tayo. Kasunod po ng walang tigil na bangayan sa Senado, ginamit na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kapangyarihan na magpatawag ng isang special session. Dito inaasahang dadalo ang mga kongresista at senador para maplansya ang mga nakabimbing panukala. At live mula sa... Antindi, no? Para sa nakabinbin panukala daw. Kaya magkaroon ng special session. Gumawa lang ng drama ng mga animal, no? Ayaw na lang diretsuhin na magkakaroon ng special session para palitan si Cayetano, eh. Tuloy, Senado, may express report. Si Merrimon Reyes. Merrimon, naka-recess ngayon, itong kongreso, pero nagpatawag ng special session ang Pangulo. Bakit daw? Luot, kinakailangan na raw ng agarang pagkilos ng Kongreso sa mahahalagang panukalang batas at mga usaping nangangailangan ng agarang aksyon mula sa pamahalaan.
Sa inilabas sa Proclamation 1318 ngayong araw, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na pagtuunan ng pansin ang mga mahahalagang panukala na malapit ng maisakatuparan sa lehislatura. Kabilang na dyan ang agarang pag-aksyon sa pangangailangan ng tulong ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao, tiyakin ang suporta sa edukasyon, mas maayos na serbisyong pangkalusugan para sa mga senior citizen, mga masustansyang pagkain para sa mga bata, at mas matibay na proteksyon para sa vulnerable sector. Layunin din daw ng special session na bigyang daan ang Commission on Appointments na aksyonan ng pagkakatalaga sa mga miyembro ng gabinete, militar at foreign service nang naaayon sa batas. Matatandaang naantala ang ilang trabaho ng Senado dahil sa Senate gridlock. Nauna namang sinabi ni Senator Joel Villanueva na dadalo siya sakaling magkaroon ng special session sa Senado para talakayin ang ilang nakabinbing panukalang batas. Sa ipinalabas na livestream ng Jesus is Lord Church Worldwide nitong linggo, iginit ni Villanueva na hindi ito ang panahon para magkampihan lalo't sunod-sunod ang isyu at problema ang kinakaharap ng bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Senador Villanueva. Hindi po pwedeng puro away na lang. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Yeah, words. We will be there now. Ruth, ayon naman kay Senate Majority Leader Senator Mig Zubiri, handa ang mayoryang dumalo sa special session at gawin ang kanilang mandato. Dagdag din ni Senator Erwin Tulfo, sila raw ay papasok at magtatrabaho ng walang delay at walang drama. Kabilang daw kasi sa mga nakabimbing panukala ay ang Filipino citizenship ng 2 atleta, pati ang kumpirmasyon ng promosyon ng mga paretirong general. Dagdag pa ni Tulfo, mayroon na rin daw siyang kinakausap na isang babae at isang lalaki na pwede raw mabigyang daan ang pagkakaroon ng decisive majority. Sabi naman sa isang post online ni Senator Ping Lacson, dahil sa pagpapatawag ng special session na ito, sana raw ang Delulu pa more maging Delulu no more dahil 12 na raw ang bilang ng new majority na maituturong na quorum. Lolo ka. Ikaw yung dilolo, sir. Matsangin na. Ano, isang lalaki daw, isang babae. So malamang si Loren Legarda yan. At saka si, Joel Villanueva. So yung special session nila para nga mag-change ng leadership. Tingnan mo yung mga reason nila sa special session. Urgent ba yan? Para sa citizenship ng mga import na basketballista, anak ng kago. Para sa promotion ng magre-retiro ng opisyal na Armed Forces of the Philippines. Putangin ng panpilulak. So dilolo mo, sir! Ang babaw naman. Alam nyo po yung special session, talagang may karapatan ang Pangulo dyan. Pero hindi yan pala basta-basta na magpapatawag kung wala kang dahilan. Yung immediate na needs ng bayan, yung kailangan talaga ba? Kagaya po nung kay former President Duterte, nagpapatawag ng special session. Bakit? Kasi may pandemya. So, kailangan ipasa yung Bayanihan Act 1, Bayanihan Act 2. Paano ang purpose nun? Para magkaroon ng pondo, maghanap ng pondo, para mamigay ng ayuda, para sa ekonomiya. Dahil buong mundo nakaranas ng pandemya, yan, kailangan mo ng special session. Talagang katanggap-tanggap po yun. Pero ito, under Marcos admin, anak ka ng kagwang. Hello! Bangag! Tuloy natin. Ito. Ruth, batay sa 1987 Constitution, may kapangyarihan ang Pangulo na magpatawag ng special session sa Kongreso. Itinakda ng Pangulo ang special session ngayong June 17 kung saan inaasahang dadalo ang mga senador at kongresista. Ruth. Mary, naalala ko lang unang sinabi kasi ng Malacanang na magpapatawag ng special session ng Pangulo kung magkaayos na o magkabati. Dapat magkabati daw muna itong mga senador. Tingin mo ba nangyari na yan? May binabanggit na. Ito, number 13 na. Itong posible at least confirm na nagsabi na si Senator Villanueva na dadalo. Mukhang maaayos na rin kaya yung nakabinbin na usapin tungkol sa liderato ng Senado, yung Senate, yung paghalal sa Senate President.
Ruth, sa ngayon, ang may nagsasalita pa lang tungkol dyan ay mga miyembro ng Senate Majority Bloc. Puwera na lamang kay Senator Joel Villanueva mula sa minority na sinasabing pupuntang araw siya kung sakali magpatawag ng special session. Pero natanong natin tungkol dyan si Senator Kiko Pangilinan at sinasabi 12 na raw sila sa Majority Bloc, so nabubuo na yung quorum. So kung madadagdag pa yung pag-attend ni Senator Joel Villanueva, though wala pang commitment na aanib na siya sa majority bloc, lalong sapat na raw ito para makapag-convene ang Senado nung session nila sa Wednesday kahit pa hindi umattend yung ilang miyembro ng Senate Minority Bloc. Sa ngayon, sinusubukan pa natin makakuha ng ibang reaksyon at komento, lalong-lalo na mula kay Senator Alan Peter Cayetano na hanggang ngayon ay pinanghahawakan pa rin na siya raw ang legal at ang moral na Senate President. Sabi ni Senator Ping Lacson, handa na rin daw ang majority bloc sa kahit na anong pwedeng mangyari, kabilang na rin dyan yung pagkukontest sa kung sino ang magsisilbing presiding officer sa special session. Ruth. Meron mo isa rin doon sa nakalista doon sa mga gustong talakayin ng Pangulo na panukala, itong anti-political dynasty bill no, na nakapasa na doon sa Kamara. Anong estado dyan? Anong status dito daan? Special session anti-political dynasty bill. Lola mo, Pinky. Bayot talaga to si Pinky ba? Sa Senado. So far, Ruth, yun nga, hindi pa natin nakikita yung pagrolyo nito, lalo-lalo na sa third reading at saka yung final approval nito, yung huling pagpuputuhan din ng mga senador. Kaya sinasabi nila, crucial daw talagang magkaroon ng special session kung sakaling ang magkakaroon para ma-address itong mga nakabite na mga panukala. Kabilang na rin dyan yung paghihintay din natin sa paglakad ng mga komite, yung mga pagdinig nito, kabilang din ang Blue Ribbon Committee na yung panig ng minority bloc ni na Senator Alan Peter Cayetano na sinasabing may gagawin pang hiwalay na pagdinig. Samantalang naglabas na ng statement kanina lamang ang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo na hindi ito legal dahil ang committee ngayon ng Blue Ribbon, siya ang may hawak, bakante yung mga posisyon nito, so yung majority bloc na nanunungkulan sa mga committee ito, sila ang may hawak ng bola. Pero yun nga malalaman natin ang lahat talaga, Ruth, sa pagdadalo ng mga senador sa paparating na special session, lalong-lalo na itong manggagaling sa minority bloc para ma-address itong mga nakabitin. Ruth. Majority bloc? 12 lang kayo. Ginagago talaga tayo, no? Majority block, ha? Sabi nila, majority kami. Ilan kayo? 12. Sino yung illegal? Kayo. No. Tingnan mo naman yung mga talakaying bill para sa special session. Mga kawalang kwenta, no? Kasi nga, ang kanilang gusto mangyari ay papalitan si Senator Alan Peter Cayetano. Huli rin sila sa mga bibig nila. O ito, panoorin po ninyo yung bidyong ito. Maliwanag talaga dito yung special session para palitan si Senator Alan Peter Cayetano at para sa impeachment na pre-trial conference sa 18. O, ito, pakinggan natin, huli sila dito. Ay, wag na yan. Dilolo yung hinayupak na yan. Ito. At kaugnay pa rin sa pagpapatawag ng special session ng Pangulo, posibleng maganap ang paghalal ng bagong Senate President. Ayon po yan sa ilang senador. Sa gitna niyan, nangako naman si Senador Joel Villanueva na dadalo sa naturang sesyon. O, tingnan nyo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ano pa? Nakasaad sa Proclamation number 1318 ang priority legislative measures na nais ng Malacanang na aksyonan ng Kongreso sa ipinatawag na special session. Ang hindi nakasaad, ang posibilidad na makapaghalal ng bagong Senate President. Gayunpaman, pwede itong mangyari ayon sa ilang senador. Maaari lang kasing maghalal ng Senate President kapag nakasesyon ang Senado. Ang pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Sana meron kaming 13 talaga bukas dahil ang alam ko dyan, yung pagkabasa ko, yung isa na mag-a-attend lang daw po, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng session. So mag-a-attend daw po siya pero no commitment yet na sasawa po sa amin. Matatanda ang sinabi ni dating Palace Press Officer Claire Castro na bago magkaroon ng special session, nais ng Pangulo na maayos muna ang Senado sa naharap na sigalot sa liderato. 12 lang ang senador na bumubuo sa new majority. Kulang pa ng isa para sa kinakailangan 13 para makapagluklok ng Senate President. Ang tanong, nagpatawag si Pangulong Marcos ng special session dahil naayos na ba ang gusot at may sapat na numero na ang new majority? Pumukaw pa sa atensyon ang video message ni Senator Joel Villanueva kahapon.
Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Kabilang si Villanueva sa naghalal noon kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero siya na nga ba ang ika-13 senador ng mayorya? Hinihingan namin ng pahayag si Villanueva. So ngayon, maliwanag na, no? Na yung special session ay para lamang palitan si Senator Alan Peter Cayetano. Meron na silang numero, si Joel Villanueva, kuha na nila eh. Kunyari pa lang si Bindalo na wala pa daw commitment, hindi pa confirmed. Pero nagsabi na nga, yun na po yun. May basbas na nga ni Ede Villanueva eh. Di ba? Sundin mo, Joel, ang inyong konsensya. Ito na ang mangyayari. Sana, masunod ni Joel Villanueva ang kanyang konsensya bilang isang pastor. Kasi kung sundin niya ang kanyang konsensya bilang isang politiko, patay ka diha. Talagang sasali yan sa malitagang. At kung hindi takot si Joel Villanueva makulong, at kung sa isip niya at inosente talaga siya, manindigan ako na hindi ako lilipat at gusto ko pong sasali dito sa grupo ni Cayetano para ipagpatuloy ang Blue Ribbon Committee, hearing at matukoy ang mastermind sa flood control. Ayaw nyo yun, Joel Villanueva? Na ikaw pinaratangan, pero yung mastermind, hayahay ang buhay, anak ng kabuan. At ang purpose talaga niyan din para makontrol nila ang impeachment. O ito na po mga kabisdak. Umpisa na po ang bloodbath. Ngayong araw, pakinggan po natin ang balitang ito narito. Ay sorry, hindi yan. Special session na yan. Isusumite ng House Prosecution Panel ang pre-trial brief kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mula po sa Batasang Pambansa, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano daw ba ang laman niya ang pre-trial brief? Ruth, ayon nga kay Lead Prosecutor Gervel Luistro, hindi bababa sa 30 testigo yung nakapaloob dun sa isusumite nilang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Kalakip din yan yung mga bagong ebidensya nga laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnayan dun sa ari-arian ng bise na hindi umuno niya idineklara sa kanyang salin mula nang pumasok siya sa gobyerno. Ayon pa nga dun sa House Prosecutors, hihilingin din nila na ma-adopt yung open rule kung saan nga maging yung matters outside o yung hindi lumabas dun sa direct at redirect examination ay maaaring ma-raise sa cross at recross examination. Ilalahad din dun sa pre-trial brief kung maaaring payagan ang Filipino at English bilang opisyal na lengguaheng gagamitin sa impeachment trial. Gayon din yung pagsa-translate doon sa iba't ibang dialekto para maintindihan ng mas maraming Pilipino sa iba't ibang rehiyon. Pati na yung pag-i-invoke nga ng polisiya ng substance over technicality pagdating sa ebidensya. Ruth? Marian, sa ibang issue naman, tanungin na rin kita, ano bang reaksyon ng mga nandiyan sa Kamara tungkol dito sa pagpapatawag ng special session ni Pangulong Marcos? Yes, Ruth, umaasa nga yung House Prosecutors na maayos na yung agawan ng liderato dun sa Senado. Dapat daw kasi gawing prioridad ng mga senador yung pag-aayos dun sa gusot, lalo na yung paghahalal ng Senate President. Posible raw kasing mag-raise na naman yung kampo ni VP Sara ng constitutional issues sa Korte Suprema kung walang leader ang Senado. Muli ring binigyang diin ng House Prosecutors na si Senator Win Gatchalian yung kinikilala nilang acting Senate President. Narito po yung pahayag ni Congresswoman Luistro. We have anticipation. We have basis to believe that even the irregularity in the leadership may be considered by the defense in elevating another constitutional question before the Supreme Court. Ruth, sa June 18, itinakda ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference. Inaasahang harap dito yung prosecutors at defense team ni VP Sara. Kabilang doon sa tatalakayin yung mga ebidensya at testigong ihaharap sa formal trial. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara. Sa 18 yung pre-trial conference, no? 17 yung special session, anak ng kagwang. Sinasadya talaga ng mga malitagang, ito, pakinggan natin yung sigarapal kasi naghain na siya. So we filed 29 copies of the pre-trial brief.
which is more than enough copies for all senators, 24 of them. And then we also filed yung formal entry of appearance ng ating lawyers. Yung private prosecution. Yes. Yung pre-trial brief, ma'am, ilang pages po yun? I think it's 57. And can you tell us anything about Oh, I'm not, with respect to the contents of the brief, I'm not authorized to speak about it. So, sorry. Yun lang. Diyan safe to say ba na parang nandun yung names ng witnesses? Yeah, I've seen some names naman. Na mayroon namang mga in-identify. Si Trillanes, yung witness, So, Madriaga. I think nag-press ko naman kanina sila Chair Luis Ron sa House. So, mag-list of evidence. So we'll see you hopefully on Thursday. Thursday. Para dun sa ano na Pero mga lang, yung ano bang Oh, supposedly garapan. contents ng pre-trial Of course, yung lahat. Yung witnesses, stipulation of facts, mga ganyan. Tangina, no, ang alam natin, komunista di umano yung kanyang asawa ni Garapal. So talagang galit sa mga Duterte. Narito naman ang grupo ni Vice President Inday Sara Duterte. Sige lang po. Atras lang po tayo Yan para na po. smooth lang po yung paglakad. Michael Pua. Atras kami, sasabay kami. Atras po tayo para smooth po. Sige, sasabay po kami. Sasabay po kami sa paglalakad. Pinapalakan pa ng mga media, anak ng gamuti, no? Bilis lang po. Umpisa na ang laban. Nakaka-excite. Walang conviction yan. Zero yan. Ako, witness si Trillanes Madriaga, anak ng kagwang. Pati si Aling Gloria na may posisyon na, buwisit. Ayan na po, yung grupo ng Ten Duterte. Grabe na talaga to, kaabang-abang. Sinara na po ang pinto. Ayan na. Singular. So today, we just submitted yung aming pre-trial brief as ordered by course impeachment court. You know, today yung deadline. So we were able to submit a book after respondent. How many pages? Pages, 60, around 60 something pages. It has all the witnesses and Oh, 60 pages ha. Sa kay Garapel, 57. Sa atin, 60. O, lamang na tayo agad. Panalo na tayo dyan. Okay, tuloy ah. Oh. Of course, as much as possible, nilagay na natin lahat ng ating witnesses that we are looking to present. So, documentary evidence that we are looking to present. So, ilang witnesses yung nasa? Medyo, yes, several. So, pasensya na kayo. Mas maraming witness. Anything else na you can share with us? Ano po ba yung mga nilalang ng pre-trial brief that We can't because as you know, under the rules of the Senate impeachment court, no, we cannot discuss the merits of the case or findings. So, hindi lang muna kami mag-discuss yan. All we can say is, of course, ito naman yung proseso. As you can see, susunod tayo sa proseso and we are looking forward to the pre-trial conference scheduled this Thursday. How's the Vice President? Bloodbath na. Always in good spirits, no? Always in good spirits. Sabi nga namin parati, tuloy-tuloy na ang trabaho niya bilang presidente. Regardless of the proceedings, kaya nga dito kami sa defense team para kahit may ganito tayong impeachment sa kanya, tuloy-tuloy pa rin yung para magampanan niya yung mandato niya. Tuloy-tuloy yung trabaho. Thank you. Ayan na. Sa pages pa lang, panalo na tayo, di ba? Oh, sa kanila, 57, atin 60 plus. Sa witness, lalong panalo. Sa kanila, si Madriaga. Sa atin, yung mga general. Sa kanila, Trililing. Sa atin, yung BPI na bangko. Sinasabi, may glitch yung pinapalabas ni Trililing. Patay kayo dyan, oh. Alam nyo, wala talagang conviction yan. Maniwala man kayo sa hindi. Malabong magkaroon ng conviction dahil nga, ilang boto ba ang dapat
hanapin ng mga hinayupak. Di ba 16? So nanatili pong 16 po yung makukuha po nila dapat para makonvict si Vice President Inday Sara. Nasa 1987 Constitution at hindi po pwedeng mabago talaga yan. Yan ay, naku, magka-peopleware pa talaga. Ito sa atin sabihin na lang natin na unggoy-unggoy na ni Rap-Rap at ni Erwin Tulfok. At ni Sandro, yung ibang senador, yung mga mahinang nilalang. Pero magbilang tayo ng solid natin nakakampi. Sa 24, dapat makakuha sila ng 16. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, conviction ay talagang mahirap. Hirap nga sila sa 12, hirap nga sa 13. Di ba? Hirap sila sa 12, hirap sa 13. Tingnan mo kailangan may yes sila na buboto. Pero, hanapin natin yung no. Kuya Bongo, Bato, Robin Padilla, Marcolita, Amy Marcos, 2 Cayetano, 2 Villar. Diyan pa lang, siyam na. No? Meron isang, sino ba? Loren Ligarda. Jinggoy Estrada. Ilan na yun? 11 na. Pang-12 sana itong si Villanueva, lumipat man. Pero, sabi naman ni GBFC to the bad one, hindi siya buboto na ma-impeach si Inday Sara dahil ayaw niya ng impeachment. Matagal na noon sinasabi ni GBFC to. So yung hindi buboto sa impeachment, 12 na agad. Sabi rin naman ni Mig Sobere, mag-abstain siya. So, 13. So, ilan ang kukunin nila? Dapat 16. Ilan na yung tira sa kanila? 11. Sabihin na lang natin yung 11. Yun nga si Bam Aquino, mukhang malabo buboto yan sa impeachment. May impeach si Inday Sara. Magagalit yung Iglesia ni Cristo sa kanila. Mababan silang lahat. Wala nang mananalo, lalo na yung mga re-electionist. Kagaya itong si Hontiveros. Sige nga, tatakbo kang presidente. Tapos sasabihin mo, impeach si Inday Sara. Paano na yung boto mo galing sa iglesia? Wala. 0 ka. Sabagay, hindi naman talaga endorso ng Iglesia ni Cristo itong si Hontiveros. Buboto siya ng yes. Pero yung si Kiko at saka si Bam Aquino, sinabihan din yan. Inendorso rin niya ng Iglesia ni Cristo. Kaya malabo. Yung conviction 0. Alam mo yung impeachment na to? Lalo po magpapalakas kay Vice President Inday Sara Duterte sa presidential election sa 2028. Yan ang nakikita ko. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista
artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.